Alright? So, panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga Lods. So, should I say, students? And, yung lesson natin ngayon is, what are the basic parts of the system unit? Alam naman natin kung paano na mag-disassemble at assemble ng system unit. Kung gusto nyo mag-review sa process na yon, click nyo lang yung link sa taas. Alright? And let's proceed to our discussion or Didiscuss natin the parts of the system unit at kung ano yung mga purpose or mga uses each part. So, eto si power supply. Alright? So, as you can observe, box type siya or box yung shape niya. Tapos, merong fan. Tapos, mga wirings sa loob. Meron siyang buntot. Buntot yung tawag ko dito. Merong mga pins like 4-pin. Meron siyang yung sa power supply na cable. From power supply to motherboard. And different types of pins. Yan. So, ang purpose nito, class, or students, or mga Lods, ay it gives electrical current all over the system. Or, eto yung nagbibigay ng electrical current para mapagana si hard disk drive or HDD, si motherboard, at si CD, DVD, ROM. So, kung wala si power supply, hindi gagana yung system unit natin. Or kung sa amin pa, eto si Nordeco or Daneco. Ito yung nagbibigay ng electrical current sa system unit. Klaro? So, eto lang yung shape niya. Yan si power supply. Next one naman mga Lods. Ano ba yan? Nasanay ako sa mga Lods. Students, eto si CD, DVD, ROM or si read-only memory na type optical or under siya sa optical na ROM or read-only memory. There are two types of memory pala students, no? RAM and ROM. RAM stands for Random Access Memory. So, meron tayong ibang video yan. At si ROM, read-only memory. At under nyan is yung optical or eto si CD, DVD, ROM. So, eto yung ginagamit para mag-burn ng data through an optical disc or CD or compact disc. Alright? So, yan yung ginagamit noon if tawag sa amin noon is magpa-burn ng data or example, music, videos, movies, dyan. Pero ngayon, meron na tayong mga flash drives and hard disk drive or yung mga external drives na. Yan. At eto, si hard disk drive or yung memory card kung sa cellphone pa. Okay? Eto yung memory card ng cellphone or eto yung memory ng system unit natin or tinatawag siyang HDD or hard disk drive. Yan. Ito yung shape niya, parang rectangle. Yan siya. Hard disk drive, ito yung primary storage ng system unit natin or yung permanent storage ng computer natin. Dito natin sinesave yung mga applications, yung mga files sa loob ng system unit. Alright? HDD or hard disk drive. And next, eto pala si motherboard or eto yung mother ng board. Joke lang. Eto si motherboard. So,
nandito. Nandito lahat ng essential parts ng system unit. Okay? Ito yung brain ng system unit. Alright? So, nandito yung CMOS battery, merong RAM slot, ito si CPU. Nandyan. So, medyo mahirap kasi isang kamay lang yung gamit ko. Yan. So, nandito si CPU. Sa CPU socket. Yan. Then, balik natin. Yan. So, third part ng system unit or yung pinaka-importante na part ng system unit is yung motherboard. Okay? So, meron din tayong ibang video niyan or yung what are the different parts of motherboard. So, yan. At dun nagtatapos yung video natin and medyo short lang siya or hindi siya masyadong mahaba because yung basic at common part or parts lang ng system unit yung pinakita ko sa inyo at diniscuss natin yung functions or uses nila. Then, kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, mga lods or mga students, just comment down below kung ano yung gusto nyong i-discuss natin for the next video. Alright? So, don't forget to please like, share, and subscribe. Peace. To you the parts of the system unit